Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so pasensya na po kayo, no? Medyo madilim, no? Pero if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 6,552 subscribers. Thank you so much. Okay, ano po ano? Ah, Anong tawag dun, yung pag-uusapan po natin today ay yung ano natin 'no, yung election natin sa May 2028. Okay, yung election po natin sa 2028 ay ano po 'no, siguro ano na, pumupuwesto na kasi si Risa Hontiveros. Parang ano na siya 'no, at saka si Sara Duterte sure naman 'yan na okey, 'yan. Tapos ano, tatakbo po 'yan. Si Risa Hontiveros po, siya po ay parang ano presidente po ng Dilawan 'no. So ayan 'no, she will be representing the Liberal Party kumbaga. Now, si ano naman po, si Sara Duterte, siyempre ano po 'yan 'no, Duterte na brand, okey? 'Yan. Eh, si Hontiveros po ay alamin lang naman natin ang kanyang background 'no. Dati pong congresswoman ito 'no, ng isang party list 'no. Tapos ano po 'no, naging senador, pero bago po naging senador, nag-PhilHealth din po 'yan, okey? 'Yun. So hindi po natin alam kung napaganda niya po ang PhilHealth 'no, sa kanyang, pagiging parte ng PhilHealth, something like that. Okay, si Sara Duterte po ay alam naman natin isang abogado at, si Sara Duterte po ay naging, vice mayor at mayor ng Davao City bago po siya nahalal bilang, ah, Vice Presidente ng Pilipinas. Tumakbo po sa hanay ni BBM, okay. Pero ngayon parang nai-etchepera rin ng kanyang mga kasama dati nung tumatakbo sila sa UNITEAM, okey? Alright, si Sara Duterte po ay palaban na tao 'no, while naman si Rizal Ontiveros parang hindi ko nakikita talaga na puwede siyang maging pangulo ng Pilipinas, okey? Tama, puwede po siyang mag-lead ng, oposisyon. Sabi nga po ni ano, Bangkilat 'no, yung dati pong congressman ng Ifugao na ano po talaga siya 'no, na ano talaga, na anong tawag dun, na leader nila, beacon ng liberal at saka ng dilawan at ng pinklawan. Tama po, pero ano lang po talaga, pinklawan lang po ay talagang kokonti lang yan, eh. Oo, tama po yan. Kasi iba po yung methodology nila katulad nga po ng lagi ko po sinasabi, yan magkakaparehas po yan, Vico Soto, yan, Trillanes, Hontiveros, yung may isa pang governor sa Pampanga gano'n din, 'di ba? Yung mga liberal, Noynoy Aquino, Cory Aquino, ha? Kung makikita niyo po yung gano'n, gano'n po ang sistema nila 'no. Kung si Leni Robredo ay nahalal, gano'n din po 'yan. Gano'n po ang methodology nila of governance 'no. Ibig sabihin, nililinis muna nila 'no, ang sistema bago po nila paunlarin 'no. Kung paano po kung hindi naman talaga napaunlad? Paano po kung matagal po ang proseso ng, pag-prosecute sa mga tao 'no, katulad po ni Noynoy Aquino, 'di ba? Kinukulong 'no, pino-prosecute. Kaya nga po nakulong si dating, Gloria Macapagal Arroyo 'no, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo 'no, sa Pasig naman po gano'n din. 'Di ba, yung para bang tinitigil ang mga proyekto ng mga nakaraang administrasyon for the sake of ano 'no, parang, ano ba yun tawag dun? For the sake of, yung parang yung proyekto ay sa kanila 'no, parang gano'n. Now ganyan din 'no, tignan niyo po 'no, kung makikita niyo po si Rick Hontiveros ngayon, nag-iimbestiga siya kay Kibuloy, kay, Duterte, something like that. Pero puwede din naman, 'di ba, okey din naman 'yun. Pero, imaginin niyo po 'no, 'pag si Riza Hontiveros ay naging pangulo, for sure po 'yan mag-i-stop po ang development 'no, ng Pilipinas, okey? Wala 'no, gano'n 'no. So, kaya nga po, tayo ay talagang binoto natin, ginampanan natin si, Pangulong Bongbong Marcos kasama ni Sara Duterte kasi po
Gano'n po ang ating paniwala 'no, na, dapat kailangang tuloy-tuloy lang ang pag-asenso, tuloy-tuloy lang ang mga, sinimulan ng mga nakaraang, eleksyon, nakaraang administrasyon. For instance po sa Pasig 'no, ay lagi ko pong kinukuwento 'to sa inyo, sinasabi ko sa inyo 'no. So may mga nagko-comment diyan daw, nabayaran daw ako ni Eusebio na ano, hindi po 'no, hindi ko nga kilala yang Eusebio na 'yan, 'di ba? Um Kaya lang po, ang ano diyan, parang ano, ang ganda ng vision niya 'no, for Pasig 'no. Parang, mas maganda yung prevention kaysa, for example 'no, yung, ano bang uunahin natin? Yung dialysis, center o yung mga ma-prevent natin to have those dialysis centers. Okay, nakuha niyo po ba? Yung exercise, Zumba, 'no, yung mga bike centers or bike lanes or yung, walk or walking city, green city, something like that 'no. Pero, nandun na, 'no, pumili ang Pasig 'no, ganyan. Pero sayang po 'no, sayang po yung mga nai-ano dun 'no, na naitayo 'no, dun sa Pasig. Eh, what if 'no, eh, sige kasuhan mo kung may kaso talaga, kung talagang nag-overpricing kasuhan mo, 'di ba? 'Pag nagkaroon ng ano, ng parang anomalies do sa mga pagpapatayo na yun, may kumita, kasuhan, pero at the same time, i-keep mo na yun, nandun na, 'di ba? You try to improve on it and then i-ano mo 'no, tapos yung mga facilities kailangang alagaan 'no, going back to this ano, yung ano na 'to 'no, Risa at tsaka Sara. So ako, kung ako papipiliin ako dito 'no, kay Sara ako 'no. Kasi Sara ay may executive na leadership 'no, may experience in terms of executive. Eh, si ano naman, si Risa Ontiveros parang wala naman din, 'di ba? Okay. Now, parehas namang merong, kaalaman din sa legislature. Abogada naman 'yan si Sara Duterte and then at the same time, naging vice mayor 'no. Pero ito naging senador nga ng medyo matagal-tagal, pero naging senador 'yan nung panahon ni Noynoy Aquino. Pero bumilib din ako 'no, siya po talaga ang nag-iisang nanalo nung 2022 among 'no, eh, nung 2019 'di ba walang nanalo, 2016 walang nanalo na from Liberal Party, 2019 at 2016 nanalo si Risa pala 'no, okey. 2019 walang nanalo 'no, 2022 'no, nanalo si Risa. So medyo parang malakas 'no, malakas din. Pero yung lakas na yun hanggang pang-senador lang. Pero yung ano na, pang-presidente na ay ibang usapan na yan 'no. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman so that you can be a part of this growing family. Thank you so much guys. God bless you all.